Tol! So for today's video, as you can see sa ating background, nandito tayo sa Our Lady of Fatima University, Antipolo campus. So sobrang daming mangyayari today and excited akong ma-share sa inyo yon, guys. So to give you a little summary, no? Sa una na dito, meron tayong inauguration of the new building. Magkakaroon din tayo ng new building tour as well as meeting the important people dito sa loob ng ating campus. So, hindi ko na papatagalin pa yung ating intro. And without further ado, let's get started. Before tayo sa ground, and tignan nyo naman guys kung gaano ka-fresh ang air. Hinahangin ang ating hair, mga gano'n. Alam nyo ba guys, ang ganda ng view dito actually, kasi kung makikita nyo sa background ko, diba? Wow, super green, ang nature, halatang halata mo, sobrang fresh ng hangin. Ito pa lang yung mga unang patikim ng new building, and later on, may explore pa natin kung ano yung nasa loob niya. So, ayun guys, super excited na ako sa magiging vlog today, and ayan, sasamahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na to. So, tara na! So guys, so nandito na tayo sa ground floor, no? And yung napansin ko dito guys, merong unang classroom dito. So, tingnan natin sino yung mga nagsastudy dito, ano ba yung subjects nila today. Tingnan natin kung kumusta na ba yung mga students dito. Hi guys! Kamusta kayo? Hi naman kayo sa vlog! Hi! Hello po, sir! Anong subject nyo naman today? Physics! Wow, kamusta? Okay ka ba? So, yun lang. Bye, guys! Thank you! Good luck! So, yun guys, nandito tayo sa loob ng elevator ngayon, no? And right now, papunta tayo sa second floor. Actually, nandito na tayo. So, andyan si ate. Hello, ate! Nandito na tayo sa second floor. And let's see kung ano yung mga classroom sa makikita natin dito sa floor na to. So, this is the computer laboratory. So, ayan guys. So, ang daming computers, no? So, ayan. Dito ko mag-shot para makita nyo. You can see dito, meron tayong mga monitors, mga keyboard na pwedeng magamit, no? Especially dun sa mga IT na course. So, nandito naman tayo guys, no? So, may bandang TV. Alam ko guys, ang Fatima, meron siyang new learning experience which is called the HyFlex. So, ano nga ba yung HyFlex? So, ito yung Hybrid Fatima Learning Experience. So, later on, matatalakay pa natin siya as you go along and watching this video. Okay guys, so nakalabas na tayo doon sa ating room. And as I roam around in this building, alam nyo ba, na sobrang bongga pala nitong building na to. Kasi meron siyang 6 na computer labs dedicated for this building lang, no? So, di ba? Grabe talaga. So, ayan, kuya, huwag ka na magtalayan si kuya. Hello pa, ano pong subject nyo? Wait lang, lalapitan ko kayo, guys. Ano pong subject nyo ngayon? ITPC po. ITPC? Ano yun? Python po. Oh, Python. Ano ginagawa doon? Program po kami. Mahirap pa tong course na to? Opo. Mahirap. Pero kamusta naman yung mga equipments na nagamit dito sa computer lab? Okay naman po. Maganda naman. Okay, mas smooth naman yung takbo. Ayan. So, ayan. Luck po sa inyong mga ginagawa. Bye-bye po. So, ayan guys. Dito tayo sa first computer lab. And may mga students din ako nakita. So, hello naman po kayo sa vlog. Okay guys. So, nandito naman tayo sa third floor. And mostly, computer laboratories ulit siya. And mga classrooms. And alam niyo yung maganda dito sa third floor, no? Dito yung direct access natin sa covered court. So, ayan, sasamahan niyo ako doon, guys. Kasi doon din gaganapin yung inauguration for the new building. So, hello, sir! Nandito po pala kayo! So, ayan, hello po. Siya po si Sir Teng, which is isa po sa mga administrator dito po sa OLFU Antipolo campus. So, ayan, sir, samahan niyo na po ako. Punta na po tayo doon sa ating basketball court. So, ayan, guys. Pupunta na kami dito, guys, kasi mag-start na yung program. Ayan, guys, hanap lang kami na upuan. Then, papakita ko din sa inyo yung mga mangyayari sa program natin. So, bye ka naman, sir. Bye-bye! Bye-bye!
yung unang room na titignan natin is ito, which is room 401. Ayan. Ang nakalagay dito is College of Criminal Justice Laboratory. So, titignan natin kung ano yung nasa loob ng room na to. So, meron tayo dito guys na storage room. So, mostly na makikita nyo dito guys is ginagamit talaga dun sa ating mga laboratory. Of course, meron din dito guys yung mga dactyloscopy. So, ayan. Ito yung mga items nyo guys. Meron tayo dito yung fingerprint powder, yung mga fingerprint pointers. So, yung ginagamit talaga no, kapag meron tayong iniimbestigahan. So, makikita nyo naman sa side na to guys is yung sa shadow graph RPP. Ayan yung pangalan niya guys. Hindi ka rin malilito sa mga materials dito guys at equipments kasi labeled siya. So yung buti pa yung materials na label. Oh, hindi ko naman sinasabi. Oh, joke. Dahil nahugot pa talaga tayo, no? Ang simple explanation sa amin ni ate dito sa shadow graph, yung sa mga maliliit na mga items na kapag nilagay mo dyan, guys, parang microscope siya, mag-expand siya gano'n. So, yung sa example ni ate sa amin kanina is yung sa buhok daw, guys, kung pinutol ba siya or sinabunutan, kung nandun ba yung roots ng buhok and stuff. So, pwede rin daw dito yung mga ballistic and something like that. And ito din, guys, meron din tayo, of course, yung sa ating mga fingerprints. Ayan. So, let's proceed naman, guys, dito sa ating interrogation room. So, ayan, room 401. Siyempre, sa mga interrogation, ito yung mga hindi na nakikita natin sa mga palabas, diba? Yung mga ina-interrogate yung mga suspect. Dito sa room na to, guys, nandito yung mga ina-interview ng mga suspect natin and all of that. And dito naman sa part na to, guys, syempre, dito yung mga makikita natin yung mga families or yung mga police, so nakikita nila dyan sa part na yan. So, ayan guys, maglalakad lang ako sa part na to. And makikita nyo dito sa room 403 is yung ating crime scene. So, yung mga makikita natin dito sa 4th floor, guys, is meron tayong mga laboratories and other simulation dun sa specific course. And mostly din, may makikita din tayo mga classrooms dito sa area na to. So, yung last na ipapakita ko sa inyo, guys, is ito, which is ang room 404. Ito ang ating moot courtroom. So, this is what it looks like sa loob, guys. Ayan. So, para talaga tayong nasa court. So, ayan lang, guys. Ito lang yung room sa ating 4th floor. And let's proceed naman sa ating 5th floor. So, yun na nga, guys. Nandito naman tayo sa 5th floor, in which meron tayong makikitang 8 classroom. So, dito sa hallway na to, and meron din doon sa side na to. Nakita ko din kanina na meron din mga senior high schools na merong class ngayon. Na-reach na natin yung pinakatuktok nitong ating new building. So, dito ang makikita natin is ang ating AVR. So, alam nyo ba guys, dito sa floor na to, dito ginanap yung capping and pinning namin. So, kung napanood nyo din yung vlog ko about doon, then check it out guys. Kasi, sobrang lawak ng place. And later on, ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kalawak yung area ng AVR na to guys. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! At tignan na natin yung loob ng AVR. So, ayan. Dito nyo makikita yung entrance dito sa floor na to. And then, meron din, of course, yung mga chair. So, pala, guys, no? Yung floor na to ay super lamig, guys. Promise. Nung nag-capping and pinning kami dito, kahit yung labas dun, guys, umaabot dun yung lamig. Kasi tingnan nyo, ilan ba naman ang aircon dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na aircon, guys. O, diba? Sino bang hindi giginawin doon? Meron din tayong stage. So, ayan. Dito kami nilagyan ng bed. Ito yung stage and ito yung mga chairs. And ito lang naman yung makikita nyo sa 6th floor. Kasama natin ngayon ang campus administrator dito sa Antipolo campus. So let us all welcome Dean Wilfredo M. Basilio. Lang po akong mga few questions. So, okay lang po ba yun? Yeah, okay. So, first question. Why did you decide po na magtayo po ng new building dito sa OLFU Antipolo despite na nasa middle po tayo ng pandemic? Ang bilis ng growth ng Antipolo when it comes to enrollment. Like our senior high school, among all the campuses of OLF, sa Antipolo, pinakamaraming
nag-enroll ng senior high school. Including yung college natin, ang dami na rin ng college, ng nursing, nag-grow ang nursing ngayon. Hindi man na naman ang nursing program. So, kailangan pa natin ng additional classrooms, laboratories for the other programs. That's why ang administration is nag-construct ng bagong buildings, our fifth building. But until now, wala pa kaming pangalan dito. Pero most likely, kapangalan namin yung building after our Antipolo patron, St. Pedro ʟᴛ'ꜱ. So probably magiging ano siya, SPCB, San Pedro ʟᴛ'ꜱ Building, or kaya SPCH, San Pedro ʟᴛ'ꜱ Hall. Wow, ganun po pala. So alam nyo na guys, nabigyan na tayo ng onting heads up sa kung ano yung magiging pangalan ng new building natin. So yun nga sir, na-mention nyo na po yung new building, diba? So meron na po tayong total of 5 buildings dito sa ating campus, tama po? So, ano po kayang special about those building na bago pong tinayo? For the fifth building, most of the programs na gagamit niya are CBA, yung College of Business and Accountancy, and yung Computer Science, yung IT natin. That's why all our computer labs na nandoon dati sa third building, lilipat natin doon sa bagong building. Para doon na lang lahat ang estudyante natin na enrolled for the IT program. And besides from these two programs, gagamitin din yung building na yan ng criminology. It's a newly opened program in Antipolo. Bali, pang 2 taon pa lang nila ngayon. So we just have our first year and second year criminology. Wow, oo nga po, nakita ko nga po nung nag-tour po ako sa building na grabe, naging kakaiba po siya sa paningin ko, lalo na meron din po nung panglaw na mock room, mga ganun po. Last question ko naman po sa inyo dito. Siyempre, sa campus po natin, hindi naman po may iwasan yung mga tambayan ng mga estudyante. So kayo po, based on your observations, no, sa tingin niyo po, ano kaya yung pinakapatok na tambayan dito sa campus natin? Yun ako nung bago dito. So, kung lugar o yung site, pagdating ng hapon, harapan ng second building. Pag nandoon ka ba ng hapon, especially palubog ang araw, ang ganda doon. Very siya, conducive for learning. Ganda ng paligid, malamig ang simoy ng hangin. Especially ngayon, magpapasko. Ang sarap tumambay doon. Oo po. Kami naman po din, ang tawag namin doon is green bench. Kasi green po yung mga bench doon. So, ayun po din. Thank you so much sa ating interview. So, mag-hi naman po kayo sa ating mga viewers and magbabay na din po kayo. So, ngayon guys, kasama naman natin ang Executive Vice President ng OLFU. So, let us all welcome Sir Don August O. Santos. So, sir, kumusta naman po kayo this past few days? Okay naman. First of all, I'd like to say hi, Chantal, and to all your viewers. Welcome to Our Lady Fatima University. I've been okay. Very excited dahil last week and this week, we welcome back our senior high school students dito sa Antipolo campus na nagsimula ng face-to-face classes. So, we're very excited for that. Ayan, so buti naman po. No? Nakita ko nga din po na ang dami din pong mga senior high na nasa classroom, pero syempre, ina-observe din po nila yung health protocols natin. So, yan, very good po yun, no? So, sir, mag-proceed na po tayo sa ating first question. So, sulit po ba or abot kaya po bang mag-aral dito sa OLFU? Oo, no? Aside from the reasonable tuition fees that we offer to our Lady Fatima University students, madali na makapasok dahil very affordable ang down payment natin. Isipin mo, 1,500, enrolled ka na. Tapos meron pa tayong iba't iba pang scholarship at iba pa pang loan programs katulad ng yung in-house natin na financial aid at mga scholarships, academic and other scholarships. Plus yung natin, yung partners natin. We have partners tulad ng Bukas na kung pwede kayo mag-loan at bayaran ang tuition fee ninyo na sa abot kayang halaga at sa mas mahabang panahon. Very affordable at very napakadali makapasok dito sa Lady Fatima University dahil sa napaka-reasonable na tuition fees. So, next naman po is, madali lang po ba yung transportation kapag pupunta po dito sa campus natin, sa Antipolo? Oo naman. Dahil very accessible ang campus natin either from Marcos Highway or dito sa Sumulong Highway. So, meron tayong jeeps and other forms of public transport that's available for all our students. So, very accessible.
Yes, okay po. So, grabe, napaka-accessible naman pala ng transportation dito sa campus natin sa Antipolo. So, ngayon naman, sir, ano naman yung mga message nyo sa Fatimanians and future Fatimanians na mag-e-enroll dito sa ating campus? Una dun sa current Fatimanians, una-una salamat sa pagpili sa Lady Fatima University to become your school and your second home while you're having your studies here, either senior high school or college dito sa Antipolo campus. And we're very thankful that you're here and happy that you are here. Pagpursige natin pag-aaral para in a few years, we become achievers. Diba? As yun ang hinahanap-hanap natin sa mga estudyante ng Fatima. For the future Fatimanians, we hope to see you hopefully next sem or next school year. We welcome you with open arms and we promise to provide the quality education that you deserve and all our students here in our Lady Fatima University deserve. Kung may pagkakataon kayo, bumisita dito sa Antipolo campus, we have our new building. We just blessed it today, so kung may pagkakataon kayo, sana makabisita kayo at i-consider nyo ang Our Lady Fatima University Antipolo campus. Yes, tama yan, guys. I-consider nyo na, guys. Kasi rise to the top ga tayo, di ba? So, ayan, guys. Thank you so much po, Sir Don, sa pagpapaunlak po ng interview sa amin ngayon. So, magbabay naman po tayo sa ating viewers. Bye! So, ngayon naman, guys, ang i-interviewin naman natin ay ang ating University President, which is si Dr. Carol. Sisimulan ko na po sa HiFlex. So, pwede niyo po bang i-discuss or i-describe yung meaning ng HiFlex as well as yung mga smart classrooms po? Hi Chantal, I'm glad you asked that question kasi many of our students are not sure exactly kung ano yung ibig sabihin ng unang-una, HiFlex learning, and at the same time, what are smart classrooms? So let me talk to you about the HiFlex classrooms. Yung HiFlex is the ability to be able to deliver instruction in several ways. Be it on-site, nasa classroom ka, online, nasa ibang lugar ka other than a Fatima campus. So both ways we're able to deliver instruction. Then we could also combine both. Meaning, meron ibang estudyante nasa classroom but at the same time learning the same lessons at home or wherever they are. So that's HiFlex learning. Ngayon, yung isang smart classroom that you're asking about, if you noticed, in some of the classrooms that we have, especially the laboratories, we have restructured our classrooms. Meron makikita kang big TV camera monitor. At the same time, we have servers that will enable our students to also participate, whether they're on-site in this classroom A or in classroom B, and at the same time, learn the same things at the same time. And if we're doing OBS, broadcasting, pwede rin the same lessons will be broadcasted away from the campus. So the opportunity to learn is different, but it also opens a lot of opportunities to our students to participate in many ways. Ang kagandahan nitong online, offline, hybrid is it enables the student to study at their convenience, especially if most of the subject matters are delivered online. And at the same time, for some students who are working, it helps them by choosing the correct section, correct schedule. They can work at the same time and still learn at the same time then. So yun ang kagandahan nun. So next question naman po, Doktora. So ano po yung meron sa OLFU na katangi-tangi po? Yung mga tao, yung mga faculty, yung mga estudyante who are all here, all ready to help each other and believe in the culture of helping all of us become achievers. Core value na achiever, hindi lang yung pang estudyante. It is also for the teachers so that in their own way, they become achievers by making sure that yung mga estudyante natututo ng tama, they achieve that. And yung mga estudyante, because of the teachers, they're able to have the concept of being an achiever inculcated in them. So yun, it's the culture, it's the people. And at the same time, we supplement this with state-of-the-art facilities that is needed by the student to make sure that yung learning nila is always progressive and it's always convenient for them. So maybe, masasabi ko yun ang kaibahan, yung tao ng Fatima and at the same time, yung mga kasangkapan na nasa loob ng Fatima.
So for my last question po, Doktora, ano naman po yung mga messages nyo sa mga Fatimanians na currently na naka-enroll ngayon and sa mga future Fatimanians na mag-e-enroll pa? To be honest, I always want to tell our students, education is an opportunity that's not given to many. When you are in Fatima, the opportunity is with you. Take advantage of this opportunity. Make the learning as real as possible. And what do I mean by real? It means getting into the core of things. It means studying well on your own, with teachers, with your group mates, and learning with integrity, at the same time with discipline, because these are the core values that you will be carrying on in the future, in your future work. For those who are interested in becoming a Fatimanian in the future, we welcome you. Come to our school, see our facilities, join us in our online classes so you could see the difference that we have for our students. We're all here for each other, especially the teachers and the staff. We all care about our students. Thank you so much, Doktora, sa interview natin ngayon. And thank you so much din sa lahat ng nanonood. So, babay naman po tayo, Doktora, sa camera. So that's it guys for today's video, and thank you so much sa pagsama nyo sa akin sa buong araw natin, no? So grabe guys, itong experience na to is very memorable, no? Kasi first time ko lang din nalibot itong new building. Marami din akong natutunan sa araw na to, no? Lalo na yung high flex at saka yung smart classrooms. Grabe, thank you so much talaga for this opportunity na na-interview din natin yung mga importante na tao dito sa ating campus. So, ayun lang guys, no? Sana na-enjoy nyo din tong video natin. And kung na-enjoy nyo man, please, huwag nyong kalimutan na mag-like and mag-comment sa baba para makapag-suggest pa kayo ng ibang contents na pwedeng magawa ng ating campus. Isa pa guys is, huwag nyo din kalilimutang mag-subscribe and i-click ang notification bell para notified kayo every time na magpo-post ang Fatima channel. So that's it guys, and thank you so much. Again, it's ʟᴇᴛ'𝑱. Bye guys! See you again on my next vlog.